Good morning, Collegiate Americans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan, Tuesday na po ngayon. Ang bilis lamang po ng araw. Anyway, nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyo pong Collegiate Americans na mag-atin sa inyo ng mga fresh na balita and latest na mga update tingil po sa TVJ and Digit Americans. At eto nga, simulan po natin ang ating pong balitaan at talakayan. Ito po ay pumapatungkol sa usap-usapan na mayroong mawawala sa ere or mayroon na pong katapusan itong Itbulaga tape. So, mainit na po pinag-uusapan yan sa social media nitong mga nakaraang araw na bilang ng araw po ang araw nila. Kokonti na lang ang iintayin dahil matatapos na sila. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba napag-usapan ito? Gayong nung una pong nabalitaan natin, di ba sabi parang katapusan daw po ng July, matatapos na ang Itbulaga tape dahil lugin-lugi na. Nalala ko si Christopher Min po ay nagbalita noon. And then, pinabulaanan ng tape na kung saan ay pinatunayan at pinanindigan nga nila na hindi nila gagawin yung bagay na yun dahil wala naman daw pong reasons. Kaya until now, napapanood po ng mga fans nila. Well, konting fans po nila ang Itbulaga. Kasi kapit na kapit po sila sa segment ni Yorme. Sabi nila, ang magsasalba daw sa Itbulaga ay ang G sa Gedli ni Yorme na hindi naman original na konsepto po nila. Kinopya lang po nila sa sugod bahay ng TVJ, the original host ng Itbulaga. So ayun na nga, bakit po muli na umungkat ang usapin hinggil po dito sa hanggang katapusan na naman ang Itbulaga. Well, yan po ang atin pong aalamin. And then kung matatandaan po ninyo, ang mga pro-tape na Facebook pages po ay nagsasabi na mayroon pong magbabago na dapat abangan sa Itbulaga. And then meron pa silang binabanggit po na mga host, ano daw mangyayari kagaya kina Betong, kina Mavi, kina Cassie. Kaya yung iba ay napapatanong na matatanggal na kaya sila Betong kasi ano daw ang mangyayari. Pero isa po sa mga nakikita natin dito ay tactical lamang po nila ito para pag-usapan po sila. Kasi ay until now ilang buwan na po nakakalipas pero ang baba pa rin po ng TV ratings nila and kokonti lamang po ang sponsors. So ano na lang kaya ang mangyayari po dito sa Itbulaga ng Tape Inc. Kapag tuloy-tuloy na ganito. Mukhang nanganganib ka naman. Kaya po pwedeng tactical lamang po nila ito. Pero bago po natin ang ipagpatuloy ang usapin hinggil dito Collegiate Americans ay kung bago lang po pala kayo dito sa ating channel at hindi pa nakaka-subscribe, libre lamang po ang subscribe button and notification bell, nandyan lamang po yan sa baba. Pakiclick na lamang po para mag-updated at una kayo sa mga inilalabas po nating mga balitan. And speaking of mga subscribers, narito naman po ang ilan sa mga masuswerte po natin na piling i-shoutout for today's video. So, shoutout nga po dito kay AJ Ignacio. Sabi niya, solid TVJ and Digit Americans mula sa dulo ng Pinas. Bakong Simunol, Tawi-Tawi. Ayun naman po dito kay Sir Rodolfo Kidem, shoutout. Maganda ng umaga, nakaka-entertain kasi ang pakwela nila. It's worth the wait. Kahit sobrang daming commercial. So, ang tinutukoy nga po niya dito ay yung mga segments po ng E18 na kung saan kahit po napakaraming commercials ay worth to wait naman dahil sobra pong nakakaaliw. Sabi pa dito ni Roblox naman, shout out, ako kahit minsan di tumingin sa ibi ng mga halos-hos. Wala lang, ignore lang, di naman sila kawalan kahit tumalon pa sila o gumulong-gulong pa sila. Wa-effect, legit na legit. TVJ. Thank you so much po sa pagiging loyal po sa TVJ, Miss Roblox. Ayan. Ayun naman po dito kay Sir Roy Mishano Bogol, pabor din sa abogado ng mga halusos yan. Habang tumatagal ang laban, dumadami din ang pera niyan. Kaya gagawin niya lahat ng paraan para tumagal lang yan. Well, definitely tama po kayo dito, talagang pabor na pabor po sa abogado. Mga abogado nila na matagal po ang laban.
Kasi habang tumatagal ay tuloy ang bayad po sa kanila, di po ba? Sabi naman dito ni Aki, hindi ko maintindihan talaga. Wala namang nanonood, pero second sa rating ng mga tolongges. Ayan. Miss Aki, hindi po kasi talaga nakakasama yung views po sa Facebook. So, views lamang po siya sa social media. Hindi siya count sa TV ratings, kaya ganoon. And the mere fact po na sila yung nasa may pinakamalawak na coverage po na TV network ay hindi imposible. Pero yun nga, doon po tayo at mas bet po natin yung napaka-imposible pero nagawa pa rin ng TVJ. Doon po tayo kasi yun po ang ibig sabihin lamang po nito ay the best po talaga ang E80 show. Imposible dahil na maliit po yung coverage nila, pero tingnan nyo naman sila po yung number 1. Samantala, sabi nga po dito sa Facebook, may isang madamdaming pagwawakas sa GMA Telebabad. So, meron pong mga kaligit na records dati na kinukuha ito as reference na magwawakas na po ang Itbulaga. Pero I don't think na ang tinutukoy po niya dito ay yung Itbulaga. Kasi at the end of the day, hindi lamang po itong Facebook page na ito fan ng Tape Inc. Kundi ng Kapuso or ng GMA Network. So baka ang tinutukoy niya dito ay Royal Blood. Pero malaman din po natin yan. Samantala, may pa-suspense naman sila dito. Nako, parang naghahakot po ng viewers para abangan ko anong mangyayari sa kanila. Paulo at Betong, ano na mangyayari sa Itbulaga? Pati kay Mavi at Cassie, good luck po. Good news kung papalitan na po sila. Pero, I don't think so. Kasi, ay marami naman po mga kapuso na nananatili na mayroon po respeto sa TVJ. So, baka po talaga taktika lamang po nila ito. Wag pong papakagat basta-basta dahil ngayon pa lamang marami na po tayong nababasa na gusto daw po nilang malaman kung ano daw po ang mga pagbabago na gagawin na dito sa Itbulaga. O, diba? Kita nyo, magaling po talaga sila magaling pong mga magpaikot. And yan po yung ginagamit nila. Pati po yung pagpamimigay ng napakalaking papremyo para lamang po meron pong sumuporta sa kanila. At masilaw po ang mga manonood. Kagaya nito, sabi, meron nga daw pong pagbabago sa Itbulaga sa mga susunod na araw na dapat daw pong pakaabangan. Samantala, ayon naman po kay Miss Mendoza Joey, may marites. Baka hanggang October na lang ang fake EB sa GMA7. Ayon kay Johnson, Wesley at Yensa. Hashtag Itbulaga ng GMA Network magtatapos na sa Oktobre. Inaantay na lang namin ang mga susunod na mangyayari dahil di umano papalitan ng Sparkle Furo na bagong isiset sa noontime ng GMA7. So, yun lang ang malaking problema ng Tape Inc. Kapag gagawa na po ng sariling noontime show ang GMA Network at hindi na po nila ipapaupa pa ang kanilang time slot for noontime. Well, good luck po sa kanila. Totoo man o hindi po ang balita pong ito. Samantala, ayon naman po dito kay Sir Jonald Binarao, kahit ba sasabihin ko, buti yan sa Tape Bulaga, mabuti yan sa Tape EB. Kasi hindi nila pinalitan ang title sa noontime show nila na alam naman nila or alam naman ng lahat na TVJ, The Recads, may-ari ng Itbulaga. Sabi naman sa komento ni Yorta de la Cruz, Sir Troy de la Cruz, baligtad pala. Coca-Cola ang sinasabi mo. Malabo yan kasi may share yata ang mga tambalos-los doon. So, ayun nga, kahit po namimiss po natin ang Coca-Cola, mukhang mag-Sprite na lamang po tayo muna, no? Dahil mayroon daw pong share ang mga halusos doon. So, mukhang malabo ito na sumama po sa E80 sa TV5. Anyway, ayun naman po dito kay Sir Loreto Castro, kay Rubio, lumayas-layas ka nga diyan. Doon ka sa pinapanood mo dahil tama si Miss Gandara.
di kakawalan sa original Dabricans. So ayan, ka-legit Dabricans, ano po ang inyong masisay hinggil po sa atin pong update ngayong umaga? Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.